Ang negative stereotyping sa pagitan ng iba't ibang henerasyon, lalo na sa isang workplace ay isa lamang sa tinatawag na intergenerational differences na kinakaharap ng nakararami lalo na sa mga empleyado. Blessed day sa ating lahat! Ngayon ating pag-usapan ang iba't ibang henerasyon sa trabaho at ano nga ba itong negative stereotyping na sinasabi nila. Paano ito nakakaapekto sa pakikipag-ugnayan ng mga empleyado sa isa't isa? Bago ang lahat, let's define ano nga ba ang henerasyon. Ayon kay Professor Noel Castro ng UP Diliman, ang henerasyon ay isang modelo ng iba't ibang henerasyon na ginagamit sa pandaigdigang saklaw. Pero obviously, ito ay nanggaling sa modelong Amerikano. 5 henerasyon ang kinikilala natin sa ating mundo. Ito ang mga silent generations, baby boomers, Gen X, Gen Y or millennials at Generation Z. Ang mga silent generation ay ipinanganak bago pa magyera at mangilan-ilan na lamang sila ngayon. Ngayong 2023, sila ay 78 to 95 years old. Ang mga baby boomers ay ipinanganak sa pagitan ng 1946 to 1964. Ito ang tawag sa kanila kasi pagkatapos ng giyera noong 1945 at 46, lumaki ang populasyon ng mundo kasi maraming mga sundalo ang nakabalik na sa kanilang mga tahanan matapos na hindi nakauwi sa kasagsagan ng World War II. Bukod dito, meron ding boom sa ekonomiya matapos wasakin ng giyera ang ekonomiya ng mundo. Pagkatapos ng World War II ay nag-boom muli ang ekonomiya at nagkaroon na ng pag-angat ng buhay at nagkaroon din ng mga kagamitan na dating wala. Ang mga miyembro ng Gen X ay edad 43 to 58 na sa ngayon. Bakit tinawag ang mga sumunod na henerasyon na X, Y at Z? Nagsimula ito sa Generation X dahil hindi tulad ng mga baby boomers na halos homogeneous o halos magkakapareha ang kultura ng mga tao. Ang mga miyembro ng Gen X ay meron ng diversity at iba-iba na ang kultura kahit miyembro sila ng iisang henerasyon. Ang Generation Y ay tinatawag din ng mga millennials na ipinanganak noong 1981 hanggang 1996, kaya naman sila ay edad 27 hanggang 42 sa ngayon. Akala natin mga bata ang mga millennials pero pag tinitingnan natin, umaabot na pala sila ng 40 years old. Tinawag silang millennials kasi maaaring 20 years after, pwede silang mag-take over sa ating lipunan. Sila daw ang pag-asa ng bagong milenyo. Ang mga Gen Z na siyang pinakabatang henerasyon ay isinilang noong 1997 hanggang 2015. Iba na rin ang kanilang behavior, lifestyle, preferences, mga pagkain, pananamit at pati na ang pananaw sa buhay. Pagdating sa teknolohiya, sa panahon ng baby boomers, naging uso ang TV sa hanay ng mga kabahayan. Sa panahon ng Gen X naman, ay meron ng access sa personal computers habang ang mga millennials ay nakaranas na ng mga smartphones. Nag-boom ang smart TV, computer, classroom at iba pa sa kapanahunan naman ng mga Gen Z. Dito na umiikot ang kanilang buhay. Ang mga gadgets na ito ang siyang nagmi-mediate sa kanilang mga sarili at sa iba pang mga individuals. Pero kailangan nating tandaan na sa Pilipinas, hindi literal na magkatugma ang mga karanasan ng mga henerasyon sa ibang bansa. Ito ang ilan sa mga dahilan ayon kay Professor Castro. Una, merong mga teknolohiya na relatibong nahuli na nang nakarating sa ating bansa. Habang laganap na ang mga smartphone sa ibang bansa, sa atin ay mangilan-ilan na lamang ang meron. Isa pang pagkakaiba, merong mga palatandaan sa Pilipinas na mga pangyayari na maaaring naghihiwalay sa ating mga henerasyon at hindi lamang sa simpleng gadget o teknolohiya. Halimbawa, meron tayong mga henerasyon na ipinanganak bago mag-martial law versus yung mga ipinanganak noong nag-martial law. Alam natin, malaki ang impluwensya nun. Isa pa, ang kabataang Pilipino ay hindi solidong grupo. Meron din silang pagkakaiba ng kultura at pamamaraan ng pananalita. Alam natin ang pagkakaiba ng factors na ito na naka-impluwensya rin sa behavior, kilos, paniniwala, gawi at pamamaraan ng komunikasyon ng partikular na grupo ng mga kabataan.
Sa trabaho, masasabing ang silent generation ang pinaka-most senior generations. Marami sa kanila ang characterized sa kanilang hard work at loyalty, at ang workplace na una nilang napasukan ay heavily influenced by the command at control style ng military. Kaya naman, ang mga henerasyon na ito ay may malaking respeto sa authority. Marami ding baby boomers ang nasa upper leader positions sa kanilang mga trabaho. Sila ay workaholic at mga matatalinong tao. Marami ring mga Gen X ang nasa positions of leadership. Sila ay masasabing may sense of self-reliance dahil sa kanilang pinagdaanan. Mahalaga rin sa kanila ang flexibility sa trabaho. Mahalaga naman sa mga millennials ang collaboration at teamwork. Maalam rin sila sa multitasking. Sila ang pinakamalaking henerasyon ngayon sa trabaho at gusto nila ng may pagbabago sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga bagong skills. Nais rin nila ng may feedback sa kanilang performances dahil ayon sa kanila, nakatutulong ito para mapabuti pa ang kanilang performances sa trabaho. Ang mga Gen Z ang most connected sa social media. Sila ay independent, innovative at entrepreneurial. Gusto rin nila ng flexibility at independence sa kanilang trabaho. Sa mga nabanggit na henerasyon, nagkakaroon ng tinatawag na intergenerational differences o yung pagkakaiba ng bawat henerasyon tulad ng sa kanilang pakikipag-ugnayan sa isa't isa, paniniwala, work attitudes at iba pa. Normal lang naman na ma-encounter natin ito lalo na sa iba't ibang karanasan, ang pinanggagalingan ng bawat henerasyon. Isa sa pinakamalalang problema ng iba't ibang henerasyon ay ang negative stereotyping o ang hindi kaaya-ayang generalizations sa bawat generation. Halimbawa nito ay ang mga baby boomers daw ay napakahirap matuto sa teknolohiya, habang ang mga millennials naman ay very entitled generation at ang mga Gen Z ay sa digital world na lamang sila nakikipag-ugnayan sa ibang tao at hindi raw sila mabubuhay kung walang itong mga teknolohiya at gadgets na ito. Dahil sa negative stereotyping, lalong lumalala ang hindi pagkakaunawaan ng mga empleyado. Oo nga, at magandang may diversity among the employees, pero minsan ang mga generalizations na ito ay nakakapag-divide sa ating mga katrabaho. At para maiwasan ito, kailangan nating isaalang-alang ang mutual respect. Kung may mga disagreements, mahalaga na i-ignore natin ang mga generational differences at mag-focus na lamang sa kung ano ang problema linked to the behavior at performance ng mga kasamahan natin sa trabaho at hindi nang nakatuon sa edad ng ating coworker. Dapat din nating tandaan na ang komunikasyon ay dalawahang pahina. Hindi lamang isang partido ang nakikinig, hindi lang ang isang partido ang nagsasalita. Dapat ay pareho itong ginagawa, nagsasalita at nakikinig dahil pareho itong proseso at karanasan. Hindi dapat sabay-sabay nagsasalita. Dapat kapag may nagsasalita, nakikinig din ang iba. Lahat ay may kakayahang magsalita, lahat din ay may kakayahang makinig.